Dragon Ball creator Akira Toriyama, namayapa na. Dragon Ball creator Akira Toriyama, namayapa na sa edad na 68. Si Akira Toriyama, ang kilalang manggagawang Hapons na responsable sa minamahal na comics na Dragon Ball, ay pumanaw sa edad na 68. Inanunsyo ito ng kumpanyang Shueisha Inc. noong Biyernes, ika-8 ng Marso, 2024, at itinuring na sanhi ng kamatayan ni Akira ang isang acute subdural hematoma. Ipinanganak si Akira noong Abril 5, 1955 sa Nagoya, Japan. Ang kanyang unang gawa ay ang Wonder Island na lumabas sa Weekly Shonen Jump noong 1978. Ang kanyang malaking tagumpay ay dumating noong 1980 nang ilabas ang Dear Slump, isang mga series na nagtatampok sa kaakit-akit na batang robot na si Aral Norimaki. Noong 1983, inilunsad ni Akira ang isang 2 bahagi na mga series na pinamagatang Dragon Boy na nailathala sa magasin na Fresh Jump. Ang gawaing ito ay unti-unting naging ang sikat na Dragon Ball noong 1984 na kinahumalingan ng mga mambabasa sa Japan at nagkaroon ng pandaigdigang pagkilala. Ito ay isa sa pinakamalaking kumita sa mga series at itinuturing na pinakamaimpluwensya sa industriya ng manga. Lumampas ang Dragon Ball mula sa mga pahina ng comics patungo sa animasyon, pelikula, video games, at mga kalakal na nagbigay sa kanya ng status bilang ikon ng pop culture sa Japan at sa buong mundo. Ang Dragon Ball ay isang Hapons na media franchise na nilikha ni Akira Toriyama noong 1984. Ang orihinal na manga, isinulat at iginuhit ni Toriyama, ay isinalaysay sa Weekly Shonen Jump mula 1984 hanggang 1995 at ang 519 na individual na kabanata ay nakuha sa 42 tankbon volumes ng publisher nitong Shueisha. Ang Dragon Ball ay unang na-inspirasyon mula sa klasikong 16 na century Chinese novel na Journey to the West na pinagsamaan ng mga elemento mula sa mga Hong Kong martial arts films. Ginagamit din ng mga karakter sa Dragon Ball ang iba't ibang East Asianong martial arts styles, kabilang ang Karate at Wing Chun, Kung Fu. Ang serye ay sumusunod sa mga pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan na si Son Goku, mula sa kanyang kabataan hanggang sa pagiging matanda, habang siya ay nagte-training sa sining ng martial arts. Sa kanyang paglalakbay, nakilala ni Goku ang iba't ibang mga kaibigan, naging isang pamilya, natuklasan ang kanyang alien na lahi, at nakipaglaban sa iba't ibang mga kalaban. Marami sa kanila ay naghahanap din ng Dragon Balls, ang 7 oras na mga bola na nagpapatawag ng isang dragon na nagbibigay ng kahilingan kapag ito ay nakuha. Ang mga ni Toriyama ay inadapt at hinati sa 2 anime series na ginawa ng Toei Animation, ang Dragon Ball at Dragon Ball Z, na parehong ipinalabas sa Japan mula 1986 hanggang 1996. Kamakailan, may mga ulat na nagpapahiwatig na ang kasalukuyang mga series na Dragon Ball Super ay malapit ng magwakas. Ayon sa isang artikulo na inilathala noong Enero 2024 sa Screen Rant, ang ideya ay nagmula mismo kay Akira sa isang panayam. Gayunpaman, si Akira ay kilala sa biglaang pagbabago ng mga kwento, malupit na pag-iba ng takbo ng naratibo, at pagpapahaba ng mga serye ng walang katapusang pag-asa. Narito ang ilang mga karakter sa Dragon Ball. Son Goku, ang pangunahing tauhan na naglalakbay mula sa kanyang kabataan hanggang pagiging matanda, habang nagte-training sa sining ng martial arts. Kuririn, isang kaibigan ni Goku at isa sa mga Z-Fighters. Lord Piccolo, isang makapangyarihang kalaban na may masamang balak. Becha, isang prinsipe ng mga Saiyan na naging kaibigan ni Goku. Bulma, isang scientist at kaibigan ni Goku. Tenshinhan, isang martial artist na sumali sa World Martial Arts Tournament. Picoro, isang makapangyarihang Namekian na naging kaibigan ni Goku. Chei-Chei, asawa ni Goku at ina ni Gohan. Yamcha, isang dating bandit na naging Z-Fighter. Gohan, anak ni Goku at Chai-Chai. Ang Dragon Ball ay puno ng iba't ibang mga karakter na nagbibigay buhay sa kanyang makulay na mundo ng martial arts, aksyon, at pakikipagsapalaran. Tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng manga, bukas si Akira sa kanyang mga kritisismo sa industriya, lalo na sa bagong henerasyon ng mga tagapaglikha,
na anyay kulang sa kreatibidad at orihinalidad.